Attorney Harry Roque ay nag-file na ng petisyon. Ito'y ukol sa illegal detention ng SMNI News Anchor sina Ka-Eric at Dr. Loren Badoy laban sa House of Congress. Ang paglabag nila sa karapatan ng malayang pagpapahayag at ang pagpilit nila na ibunyag ang resource person laban kay House Speaker Romualdez. Ito'y ukol sa pagwaldas ng 1.8 billion na galing sa kaban ng bayan. Pero ayon sa payag ni Attorney Harry Roque na malaki ang kumpiyansa na makalaya si Ka-Eric at si Loren Badoy. Na pawalan si Randy David na sana ganyan din po ang maging desisyon ng ating hukuman matapos namin maisampa ang petition bukas dahil ayaw naman namin na kahit sino na lalong-lalo na yung mga naninindigan lang sa kanilang karapatan ng malayang pananalita ay makukulong lalong-lalo na sa panahon ng Pasko. Huwag naman po. At kapag ito ay in so much injustice na merong hindi makatarungan, magsampa ng remedyo, pumunta sa hukuman dahil ang hukuman naman po itataguyod nila ang supremacy ng ating saligang batas, ng ating mga karapatan. Secretly 0077 martial law, hina po, Attorney Harry. Oo nga po, para talagang undeclared martial law. At least si Presidente Marcos Sr. nagdeklara ng martial law. Ito, walang martial law pero kulong kaagad pag namula sa speaker. Ang nakakatawa pa ay pinagtutulungan ng mga kongresista ang dalawang news anchor ng SMNI at ito ay isang pananakot o pambubuli at ang paglabag sa malayang pagpapahayag na ito ay isang pagkakamali ang kanilang ginawa, ang pananakot at ang pambubuli. Pero nang dumulog si Attorney Harry Roque sa Supreme Court ay bigla itong natakot at umurong ang kanilang mga buntot. Biglang nagiba ang ihip ng hangin at magmamotion raw si Congressman Abante. Ito'y dahil sa development. Biglang nagpalusot si Congressman Abante. I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Mr. Chair, The Honorable Abante. actually I was about to make a motion for furlough, but because of this development, able to consider. But if they galit mo umurong. Pwede naman, makalaya daw, pero withdraw muna. unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. Ay! Si Ka-Eric, withdraw daw immediately! Congressman Suarez has said, and Congressman Pimentel, I would agree with them. Isang malinaw na pagpahayag ni Congressman Abante na siya ay sumang-ayon kay Congressman Pimentel at ito ay pwedeng i-consider agad na palayain si Ka-Eric kung ito ay mag-withdraw sa kaso. Sa madaling salita, sa kayabangan at pamubuli nila ay humirit at nakipag-bargaining ang Kongreso. Yan na ang napala sa mga inaasal nila. At sa biglaang pagkambyo nila ay hindi nila napapanindigan ang kanilang mga desisyon at naging abusado pa ito sa kapangyarihan. Wow! Ang galing! Sa nangyaring kapalpakan ng Kongreso ay isang napakalaking hamon kung paano nila ito lusutan sa Supreme Court at depensahan ang gusot na kanilang kinasasangkutan at depensahan laban sa dalawang SMNI anchor na si Ka-Eric at si Dr. Loren Badoy. Sabi ni Juan, natakot din pala sila. Ay naman! Ito parang ito nangyayari ngayon sa Kongreso. Pag makabuli-buli kay Ka-Eric at kay Badoy at sa resource person nila, sobra-sobra, abot hanggang impyerno. Will not be able to withdraw, Mr. Chair. Then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season, from here until New Year. Withdraw ninyo, layak kayo. Bangay! Ito ay isang pananakot muli at pang-aabuso sa kapangyarihan dahil inutusan nila si Ka-Eric at si Loren Badoy na i-withdraw nila ang petisyon sa Supreme Court upang ito ay makalaya na at hindi magtagal sa kulungan dahil magpapasko na raw at magbabagong taon na kapag ito ay hindi mag-withdraw ay hindi makalaya. It's purely and clearly na ipinakita nila ang kanilang kayabangan at pang-aabuso sapagkat hindi nila matanggap ang kanilang pagkakamali sa pagkontempt sa dalawang news anchor.
Kaya frustrated na sila na makipag-bargaining. Dahil kung hindi, sila ang mayayari at mapaparusahan sila dito sa pagiging irresponsable at abusado sa kapangyarihan. Kaya dapat ituloy ang kaso laban sa kanila. Dahil sa paglabag ng karapatan, ang nangyaring kapalpakan ng Kongreso ay isang napakalaking hamon kung paano nila itulusutan at depensahan ang gusot na kinasasangkutan. And that would be very, very hard for them. They should realize that. Thank you very much, Honorable Abante. So, yeah, the motion of the Honorable Pimentel. The motion, Yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of Mr. Celis. So move, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzales and the Honorable Benny Abante. The chair hearing no objections on a unanimous vote. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally. As to this case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. I'd like to thank the Honorable Abante, who was earlier ready to move to allow Ka Eric, but I agree that I think we will have to make clear the position that they have taken legally before we can move on with our decision as a committee. Mr. So Chair, again, further, yes. upon hearing what Congressman Suarez has said, I think that his letter and the actuations of the loved ones that filed in Supreme Court is highly hypocritical. At ang pinapairal ay ang hypocrisy. Who sounds among them? At lumalabas pa rin ang kanilang pagiging arugante dahil sa ginawa nilang pang-blackmail. At sinuspinde nila ang pagtalakay sa pag-apila ni Ka Eric dahil sa kagustuhan nilang i-withdraw ang apila ni Ka Eric sa Supreme Court upang maipalabas nila na sila pa rin ang makapangyarihan at hindi sila nagkakamali sa kanilang mga desisyon. At dahil sa kanilang pagiging arugante ay hindi nila kayang lunukin ang pagbawi sa kanilang mga maling desisyon o isang pagkakamali nila. At ang pag-file ng petisyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya hindi mo matawag na ito isang hypocritical na dapat alam ito ng mga mambabatas dahil sila ang nag-implement ng mga batas. Pero sila mismo ang lumalabag nito. Kaya ito ay isang kahiyan at sampal sa kanila dahil sila mismo ang nagpapakalat ng kabastusan dahil sa kanilang pansariling interes na tinatago sa taong bayan. Ngunit ito ay nangangamoy na dahil sila mismo ang nagpasabog nito. Kaya sa pagkapahiya nila ay lumalabas na mukhang parang basang sisiw. Lalong-lalo na si Congressman Acop sa kanyang kayabangan. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.